Halika na, kaibigan, hanapin ang katotohanan na ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay may katanungan sa bawat araw na nagdaan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin, ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Mga ngaral, Diyos ang siyang tanging gabay, pagkat ang aral ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay naguguluhan sa ibang aral na napakinggan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Ikaw ba'y nalilito? Sa maraming nagtuturo, sino ba sa kanila ang totoo? Paano ba makilala ang tunay? Nasaan ba ang katotohanan? Paano natin ito hahanapin? Sari-saring katanungan. Iba't ibang usapin.
Lahat ng yan ay may kasagutan. Kailangan na ay pag-aralan natin. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Isang kagalakan po ang maimbitahan sa joint worship ng mga kapatid o dalawang iglesia po ito, mga ginigil mga taga-subaybay, yung Calapan SDA sa Oriental Mindoro at saka yung Novelita Seventh-day Adventist Church dito sa Cavite. Nais ko pong pasalamatan yung nag-invite po sa akin, si Sister Mabel Madrigal, at sa ating mga kapatid sa nakakunik ngayon sa Zoom, ay kung yung matatandaan, ay nakancel po yung aking schedule dati dahil nga sa talagang matinding ubo at sipon at trangkaso yung aking inabot. Bago dumating itong date na to ay okay. Pero kahapon nagsimula po akong sipunin na may kasama ng ubo ngayon. Pero sabi ko, hindi ko na ika-cancel, bahala na. Kaya kung paminsan-minsan ay maririnig niyong umuubo ako, umiinom ng mainit na tubig, ay alam niyo na ang ibig mong sabihin. Makasurvive lang ho tayo. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan, at magandang gabi. Happy Sabbath po sa ating lahat. At sa gabing ito ay nawa ay maging pagpapala po sa atin ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan. Sa gabing ito mga kapatid, sa mga follower ng pag-aralan natin, ay ito po ay sa pangunguna ng Calapan Seventh Adventist Church at ng Noveleta. Ano po? Kaya welcome po sa ating mga suki at mga follower na laging nagsishare ng ating video. Salamat po sa inyo. Ganon po ang ating gawin. At nang marami ang makinabang at makaabutan ng ating pong broadcast ngayon. Ang aking pong
paksa na nais na dalhin sa atin mga kapatid ay pinamagatan pong seven glimpses of God in Isaiah's vision. Ayan na. Kumbaga, meron pong pitong sulyap sa Panginoon na ating makikita sa magitan ng pangitain na nasaranasan ni Isaias. Sabi ng Panginoong Yesus, wala pang nakakita kailanman sa Diyos. Kung meron mang nakitang Diyos ni Abraham at iba pang mga character sa Bible, ay yun yung ating Panginoon. So, sa papaanong paraan at ano ang pakikinabangan natin, anong matututunan po nating aral dito sa pitong sulyap na ito, mga kapatid at mga kaibigan, yan ho ang ating tatalakayin ngayong gabi. At ang ating pong talatang unang babasahin ay ang Isaias Kapitulo 6, talatang 1. Ganito po ang nakasulat. Noong taong mamatay ang Haring Hoseas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. So dito sa talatang ito, makikita ho natin na ang pagkastala at pagkasulat ni Isaias, mga kapatid, mga kaibigan, kung kailan nakita niya yung Panginoon doon sa templo, ay sa panahon na namatay si Haring Hoseas. So, anong kinalaman ng kamatayan ni Hoseas sa vision or pangitain ni Isaias? Bakit niya minimension ang bagay na ito? So, titingnan po natin mga kapatid kung paano natin makukuha yung pong pitong sulyap na yan. Dito sa talatang ito kasi, ay sabi, nakita ni Isaias. So bakit natin tinatawag po itong glimpse or sulyap lamang? Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon tungkol sa kung kailan nakita ni Isaias ang Panginoon. At yun ay yung panahon ng mamatay ang Haring Hoseas. At doon nagpakita ang Panginoon sa kanya. So, bago natin puntahan yung unang sulyap, mga kapatid, ay titingnan po muna natin o kikilalanin ho natin itong haring binabanggit ni Isaias sa talatang ito. Sino ba ito? At anong klaseng hari ito? Sabi po sa ating Bible commentary ay ganito. Si King Hosea he is the most successful king of the southern kingdom. His name literally means Jehovah is strength. So, ayon po dyan, isa po siyang successful na hari doon sa northern kingdom kasi nahati po yung Israel, nahati po sila at ang Benjamin at Judah ay nahiwalay doon sa 10 tribes. Ano po? At ang isa po sa dahilan dyan ay dahil nga sa mga hari na hindi matanggap ng ilan sa mga tribo. Ano po? So, sabi pa po rito, Hosea became Judah's 11th king at age of 16 and held the second longest tenure as Judah's monarchy. So, tinatayang nasa 52 years na siya po ay naghari. At ang kanyang pinagharian ay ang Kingdom of Judah na kung saan ay yun ang nasa Southern Kingdom. At sabi pa, early in his career, he was victorious over all enemies. He strengthened his kingdom and improved the economic status of his nation. So, naging matagumpay ang kanyang pangunguna, lalo niyang pinalakas at naging tanyag ang kaharian ng Huda. Pati yung economic status nito ay naging maunlad. At ang sabi rito, an interesting fact about Hosea is revealed in 2 Chronicles chapter 26 verse 15.
The king was an intelligent military tactician. He was able to conceive and construct weapons. He became famous for this invention. So, ganyan kaganda ang record ni King Hosea. Ang tanong ngayon ay, kinamatayan niya ba ang ganoong kalagayan, mga kapatid, mga kaibigan? Alam ko na natatandaan ng ating mga taga-subaybay, excuse me, na natalakay po natin ito sa ating lesson na rin sa katanyagan ng haring ito ay nagmataas po siya, umabuso po siya, at alam po ba ninyo na hindi siya naging magandang hari. Pero bago yon, meron pa siyang binabanggit sa atin na kanyang invention doon sa Second Chronicles 26 verse 15. Sabi, at siya gumawa sa Jerusalem ng mga makina, nakata ng mga bihasang tao upang malagay sa mga muog at sa kuta upang magpahilagpos ng mga pana at malaking bato. At ang kanyang pangalan ay lumaganap na mainam, sapagkat siya'y tinulungang kagilagilalas hanggang sa siya'y lumakas. Ito po yung armas po nila. Yung sinasabi diyang mga pana at mga bato, ito po yung pag mayroong mag-attempt na makarian, ito yung mga humahagis sa mga kalaban at sa mga pana. At naging kilala at naging malakas ang kanyang kaharian. Kaya tulad ng ating tanong kanina, nagpatuloy ba yung kanyang tagumpay, mga kapatid? Sabi ng verse 16, kasunod lang na talata, ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan. At siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. So ayan o, dahil sa kanyang taglay na kagandahan at kagalingan, ay gusto niya pati yung hindi niya trabaho ay gawin niya. Gawain ho yan ng saserdote, mga kapatid. Yung magsunog ng kamangyan sa dambana ay hindi ho gawain niya ng hari. Kaya yung saserdote that time, si Azarias, na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ay 80 saserdote ng Panginoon na mga matatapang, at kanilang hinadlangan si Hoseas na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Hoseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa sanktuaryo, sapagkat ikaw ay sumasalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa ganang Panginoong Diyos. Sinaway siya. O anong ginawa ni Hoseas? Sa verse 19, nang magkagayo si Hoseas ay nag-init at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang kitong lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon sa siping ng dambana ng kamangyan. Ayan. So, hindi talaga gusto ng Panginoon na abusuhin ho natin yung templo. Ano po, mga kapatid? Meron po mga tao na sobrang galing ho nila, sobrang husay, kapag kasumikat na at kilala, ay inaabuso na po to the point na pati yung mga leader ay hindi na iginagalang. Napaka mapanganib po, mga kapatid, sapagkat itong kasaysayang ito ay isang halimbawa na dapat ay huwag magmayabang, bagaman siya po ay napakamatagumpay at napakatalino, napakahusay, subalit nilapastangan niya na ang templo, mga kapatid. At sabi ng verse 20, at si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya at narito siya'y maikitong sa kanyang noo. At kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. So, yan o, mga kapatid. Yung
abusuhin yung templo. Ayun, kitong. Kadaming tutubuan ng kitong sa noo pa talaga, mga kapatid. Hindi gusto ng Panginoon yung kanyang ginawa na pag-abuso at pagwalang galang sa templo. Sabi po dito sa verse 21 at 22, at si Oseas na hari ay nagkakitong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil sa may kitong, sapagkat siya'y nahiwalay sa bahay ng Panginoon, at si Jotam na kanyang anak ay katiwala ng bahay ng hari na humahatol sa bayan ng lupain. Ang iba nga sa mga gawa ni Oseas na una at huli, isinulat ni Isaias na propeta na anak ni Amos. Ayan. So, nakita ho natin ang nakapanghihinayang na kadakilaan ng haring ito. Naging kilala yung kaharian ng Huda dahil sa kanya. Kaya lang, iniwanan niya ang kanyang Diyos, mga kapatid. Namatay siya sa ganoong kalagayan. Kaya nga, isang aaral po ito sa atin, mga kapatid. Lalo na po sa mga ang tingin sa sarili ay magaling, ay medyo konting hinay-hinay dahil ayaw ng Panginoon. No? Yung paggalang natin sa ating mga leader ay hindi dapat mawawala. Ano po? Ngayon, iyon ang dahilan. Sabi nga dito sa verse 22, isinulat ni Isaias na propeta yung mga gawa ni Oseas. At kaya minention niya doon sa chapter 6 verse 1, kung kailan nakita niya ang vision, is timing naman nung pagkatapos na mamatay ang haring ito. Kapag kayo po ay namatayan ng isang, kahit hindi ka mag-anak kahit leader, di ba? O ngayon, namatay si Noynoy, ano? O, pagka mayroon pong namamatay na talaga namang napakalaki ng nagawa sa bayan, o wag na lang sa bayan, baka sabihin politika, o di sa church na lang. Di ba nakakapanghinayang may pastor na namamatay, leader na namamatay, sa pamilya. May kamag-anak na namamatay. Pagka ang namatay, ay wala namang kwenta, hindi gaano, ano. Pero dito kasi, doble ang naramdaman na sakit ng bayan ng Huda. Kasi nga, ang una doon, napakabuting hari pero naging masama. Malungkot yun. Ano po? Tapos ayan, namatay pa. Alam niyo sa panahon ng Israel, mapa 10 tribes, Judah, Kingdom of Judah, ay gusto nila magaling talaga yung hari nila. So, marahil, nag-iisip at nag-aalala sila, sino ang papalit? Kasing husay ba niya? At magiging matagumpay, patuloy na katatakutan ba ang kaharian ng Huda sa masusunod na hari? Ayan. Yun ang unang dahilan kung bakit timing na ang Diyos ay nagpakita kay Isaias. Ang una pong dahilan, mga kapatid, ay God wants us to get our eyes upon Him. Gusto ng Diyos na ang ating mata, ang ating pagtingin, o siya lang ang ating titingnan. Gusto ng Diyos na huwag tayong titingin sa tao. Ayaw ng Diyos na ang bayan niya ay naroon ang tiwala sa haring namatay. No? Hindi maganda yon na ikinalungkot nila yung pagkamatay ng isang hari na para bagang wala na silang tiwala sa Diyos. Hindi yon ikinatuwa ng Panginoon. Kaya ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, na yung ating pong pananampalataya nakasalig. Minsan kasi ganun May mga Kristiyano, may mga mananampalataya na active yung tatay at nanay, kaya active din siya, yung mga anak. Meron din mga magulang na active yung kanilang mga anak, kaya active din sila sa church. Pagka hindi na active yung magulang o kaya anak, hindi na rin sila active. Meron din namang mga tao na Kristiyano na ang pastor gusto nila, kaya masigla din sila. Pagka lipat ng pastor, ayun, wala na rin. Yun namang iba ay, pagka hindi gusto yung elder na inailagay, ay nangihina na rin.
So, minsan ang pananampalataya natin, di natin na ilalagay sa tama. Nais po ng Panginoon ipakita sa pagkakataon yon sa magitan ng vision kay Isaias na makita ng bayan na siya dapat ang ating titingnan, hindi yung mga tao. Pwede tayong magtiwala, maging komportable sa mga leader, pero pagdating sa pagtitiwala, dapat makita natin at malaman natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Madidetalyiho natin yan. Kaya nga sinulat ni Isaias, mga kapatid, sa 2:22 ng aklat na ito, ang salitang, layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa na kanyang mga butas ng ilong, sapagkat ano pahahalagan siya. Itong talatang ito ay itinanong ng isang mangangaral na para bagang sa tingin niya napakahirap ipaliwanag. Pero ang gustong sabihin po dyan ni Isaias ay layuan natin, huwag tayo magtiwala doon sa tao kasi hinga ay nasa butas ng ilong, yung hininga niyan natitigil eh. Napuputol ang hininga yan. Kasi wala naman taong hindi humihinga sa ilong eh. So ibig sabihin, layuan at huwag magtiwala sa tao kasi yung hininga niya ay galing lang sa Diyos. Di ba hiningahan ng Diyos yung butas ng ilong niya doon at iba? Pag hindi na humihinga, patay na yan. So kung nandun ang tiwala natin, ay hindi pwede. Mga kapatid, yun ang ibig pong sabihin yan. So yan ang una, mga kapatid. At ang sumunod po, ay ito. Yan. God is alive. Bakit? God wants us to get our eyes upon Him. Di ba? So, ang Diyos ay walang kamatayan. Siyang dapat po natin pagkatiwalaan. Ano? Lahat po ng taong kilala po, matalino o hindi, mayaman o hindi, ay lahat po ay namamatay. Kahit gaano kasikat, gaano kayaman, gaano ka kilala, lahat na. Dahil tao ay mamamatay. Tanging ang Diyos lamang ang walang kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. So, doon tayo dapat magtiwala sa walang kamatayan. Mga giliw ng mga taga-subaybay. Ang Diyos ay buhay at siya ay nabubuhay magpakailanman. Sa panahon nung namatay ang hari, ay nais ng Diyos na ipakita sa kanyang bayan na walan nga kayo ng hari, pero ito ako. Diba napakagandang mensahe po, mga kapatid? Yun ang nakita po ni Isaias doon. Ang Diyos ay buhay kahit namatay ang kanilang hari. Kaya dapat po, mga kapatid, maging ano po tayo, maging komportable. Sabi nga rito, we feel secure in our job, we feel secure in our home, we feel secure in our leaders. Yan, mga kapatid. Kanina ho ay narinig ho natin sa leksyon ni Doktora na ang kahalagahan ng vaccine. Samantalang napakarami mga kapatid naman nagkakagulo. 666 siyang vaccine na yan. Umakyat ho ako dun sa bundok ng Laguna kasi naghahanap din tayo ng lupa na maliit lang na mapagtaniman ng prutas. Hindi dahil sa gusto na natin mag-country living, dahil takot sa vaccine, kundi talagang ako'y laking bundok ko talaga. Kaya na hinahanap-hanap ko yun. Nandun na, nagtumira na talaga ron, mga kapatid. Nandun na, dahil sa takot sa vaccine. Dahil meron pong nagsasalit at naglilikstosture sa mga churches na sa demonyo yan at karumaldumal na hayop yung pinagkuhanan ng vaccine, mga kapatid. Saan po nila narinig yun? Doon sa mga pastor at ibang mga relihiyon na hindi Adventist, ay ayaw makinig sa mga leader. Kailangan maging komportable tayo. Ma-feel natin na ang Diyos ay buhay. Hindi niya pababayaan ang iglesyang ito, mga kapatid. Kaya nga, meron pong, kanina ko lang ho ito nabasa, naglabas po yung South Philippine Union Conference Executive Committee ng kanila pong statement
kung dapat bang magpabakuna o hindi ang isaang Seventh-day Adventist. So, maliit po yan. Kaya isusum ko ng konti para mabasa. Tiyagaan lang ho natin. Ito lang po yung content ng letters na yan. Ayan. Whereas COVID-19 pandemic has wreaked havoc in all facets of life literally. And whereas health experts all over the world endorse vaccine against COVID-19 virus as one of the best remedies available to protect ourselves, our families, and others from possible contamination. And whereas our church, after much prayer and study, has established a position to adopt the opinion of the health experts, together with the reliable facts from our church history, that even Mrs. White got vaccinated during her lifetime. Thus, vaccination is safe and acceptable. And whereas, despite the strong stance of the church and her encouragement to church members to cooperate with the government along this line, while respects anyone's choice whether to get vaccinated or not, many of our church's members continue to spread wrong theories and information, stating among others that vaccine is closely related with 666 in Revelation 13. And from one church to another, give lectures to our members. Wherefore, it was to enjoin our churches within its PUC territory to deny anyone the pulpit of his intention is to give information contrary to the position of our church, which favors the administration of vaccine against COVID-19. Further, to call the attention of those members who have different opinion for counseling and to deal with them using the Bible, the spirit of prophecy, and the church manual. It is hereby certified that the above is a true extract from the minutes of the meeting of the Executive Committee of South Philippine Union Conference of the Seventh-day Adventist Church held on the date stated above, which quorum was present. Yan. Dated 22nd day of June 2021. Ayan po. So, may pirma yung kanilang corporate secretary, si Danilo Palomares. So, at least doon ay naglabas na sila. At alam ko naman na yung stand po natin dito sa Luzon ay ganun din. So, kaya ko naisingit lang ito kasi nga ang dami pong natatanggap natin mga tanong tungkol po sa bagay na ito. So, wag tayong mag-imbento. Sabi nga ni Doktora kanina, maraming natatakot na ganyan. Haka-haka na lang po yun. Mga sarili po nilang paliwanag yan, mga kapatid na mga kaibigan. Ang 666 ay hindi ho gamot. Yan ho ay maling doktrina. Bilang po kasi yan ang hayop yan. Alam na pa natin kung hayop. Once na ikaw ay naniwala na ang vaccine ay sa 666, naligaw na po tayo nun, mga kapatid. Nakalimutan natin kung sino yung hayop na yon. Kung mag-ingat po tayo, mga kapatid man taga-sabi. Na may karapatan naman, gaganang naman yan, ayaw mo papaksin, wala namang problema. In-announce naman na hindi ka naman ikukulong. Oh. So, iwasan yung conspiracy theory, mga kapatid, mga kaibigan. At dahil bakit ko naisingit ito, related ito, kasi nawawala na po talaga ng tiwala sa Diyos ang mga tao. Nawawala na tiwala sa inilagay ng Diyos na mga leader po natin. Ang bawal lang talagang pagtiwalaan at tingnan na leader pagdating sa salvation. So, ibig sabihin, pag nagtiwala tayo na ang Diyos ay buhay, therefore, ibig sabihin, magiging komportable po tayo sa inilagay ng Diyos sa ating pamunuan. Ayan ho, yan ang punto kung bakit po natin binabagi itong bagay na ito. Next po,
Sabi po dito sa verse 1, babalikan ulit natin, nung taong namatay ng Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon. Nakaupo. Pangalawa, nakaupo sa isang luklukan. Yun pong punto na yun. Nakaupo sa isang luklukan. Yan ang kukunin natin. Kaya ang sumunod ho dito ay God is authoritative. Kasi po, pag sinabing trono, ito po ay nagsisimbolo sa authority, sa power ng Diyos. Sa pagkakataong yun na makita ni Isaias, nandun sa kanyang trono. Pag nasa trono, ang Diyos ibig sabihin, siya po ay wala nang mas tataas pa siya. Siyang may authority sa lahat ng mga bagay at mga pangyayari sa ibabaw ng mundo. Hindi nga tama na ini-question ho natin yung Diyos. Marami pong mga nababasa po natin. Marami pong natatanggap tayong mga messages. Sa dami naman ng mamamatay, bakit siya pa? Sa dami ng magkakasakit, bakit siya pa? Sa dami ng maaksidente, bakit pamilya ko pa? Marami tayong mga katanungan sa Diyos. Mga kapatid, mga taga-subaybay, kung ano man ang nangyayari sa ilaban ng mundong ito, pinapahintulot ng Diyos siya. Pero kailanman, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Akala po ba natin, kumot na disgrasya, kumot na namatay, ay nagpabaya ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay pakinabang eh. Pag namatay ka, na nasa Panginoon ka, pakinabang yun. Baka'y nakikita ng Panginoon na may panahon na pagka hindi ka niya pinahintulutan, matisod ka pa, okay yung mahal mo sa buhay. Hindi ba? Meron tayong tinitingnan, mga kapatid, mga taga-subaybay, na buhay, hindi sa lupang ito. Yung buhay na ipinangako ng ating Panginoon. So, huwag natin kakalimutan, ang Diyos ang ating authority. The throne is His right to rule the world. Sabi, He is the Supreme Court and the Chief Executive. After Him, no appeal. Di ba? Pagka ang kaso dito sa lupa, natalo sa mababang hukuman, ay a-appeal po doon sa Supreme Court, sa mataas. Pero pag ang Diyos ang nagpasya, ang Diyos ang humatol, ang Diyos ang nagpapangyari, wala kang pwedeng i-question sa Diyos, mga kapatid. Mayroong mga tao na ang turing sa Diyos, utusan eh. May mga napapanood po ako, mga kapatid, na mga program na sa kanyang prayer ay parang alila yung Diyos. Panginoon, pagpalain mo siya. Panginoon, pagaling mo siya. In Jesus' name. Mga ganun ba? Na wala na hong paggalang, mga kapatid. Ginawan lang utusan ang ating Panginoon. Hindi ho ganun. Yung kanyang kalagayan na siya nasa trono, ibig sabihin, dapat po nating irespeto, igalang ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Huwag natin kalimutan. Kaya nga, pagka ano man ang nangyayari sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, isipin ho natin, ano kaya ang pahiwatig ng Diyos? Ano kaya ang gustong mensahe o ano kaya ang mensahe ng Diyos sa puntong ito? Yan ho, mga kapatid. At sa talata uli ay nakasulat ho dito ang next, matayog at mataas. Ang ibig pong sabihin yan, God is omnipotent. Makapangyarihan sa lahat. God's throne is higher than every other throne, signifies God's superior power to exercise His authority. So yung control ng lahat, siya ang may control. At ang may control ng lahat ng bagay ay makapangyarihan sa lahat. Ang hirap yung kontrolin tayo ng taong mahina naman. Di ba? Magpakontrol ka sa taong wala namang, sabi nila, walang ibubuga. Ang hirap po nun. Pero kung tayo'y sumuko, magpasakop sa Diyos, siya yung omnipotent, siya yung makapangyarihan sa lahat, alam niya ang ano ang tama, ay wala po tayong dapat na i-question sa Kanya. Sabi po rito, the sovereign authority of the living God
is a refuge full of joy and power for those who keep His covenant. Tama po mga kapatid at mga taga-subaybay. Diba? So number 3 po natin is God is omnipotent. Ayan. Marami sa atin ang pagka mayroong problema ay naglagang yung ating muka di na mailarawan. Parang hindi na mukha ng Kristiyano. Huwag mga kapatid. Hindi po dapat makita sa atin na sa tuwing may problema ay sobrang apektado ho at para bang wala ng pag-asa. Ang isang Kristiyano, kahit may problema, ay dapat masaya pa rin. Ayan. Number 4 po mga kapatid, ay God is resplendent. Bakit? Doon uli, sa huling bahagi ng verse 1, pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa magandang balita Biblia mga kapatid, ang ganda nung nandun. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Ibig sabihin, napakaganda ng pangit ay nakita ni Isaias. Di ba, pag mayroong kinakasal, yung ano ang tawag dito sa kanyang damit, yung kanyang laylayan ng kanyang damit ay pagkahaba-haba. Yung bang nandun na yung kinakasal, yung kanyang mga taga-alalay ay nandun, bit-bit yung dulo ng damit. Ay talaga bongga, napakaganda. So yung pangitain no dito ni Isaias, ang kanyang description sa Panginoon ay napakaganda. God is resplendent, kapatid. Maraming mga tao ang nabuburing sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila nakikilaan lang Diyos. Hindi nila nakikita ang Diyos. Alam niyo po ba na yung pagkakita ni Isaias sa Diyos, ay dapat din natin ma-experience yun. Dapat makita din natin ang Diyos. Mga kapatid, mamaya explain po natin kung bakit. Meron mga taong naiinip sa church. Take note nakita sa templo. Sa templo, nakikita ni Isaias. Naiinip sa church. Pero nung kami ay kasakasama ko namin po si brother, si Cesar Montano, ni-invite kami kung saan-saan. Alam niyo, puno lagi yung church. Walang umuwi sa hapon. Mas dumadami pa pag hapon. Bakit? Sikat, gwapo. Di ba? Hindi umuwi. Pero yung may mga tao na nabuburing sa pananampalataya, nabuburing magbasa ng salita ng Diyos, lalo na sa church, mga kapatid. Ang kagandahan ng Diyos ay baka hindi pa po natin nakikita. Kaya ganun. Pero may mga tao na lubog ng araw, ayaw pa rin umalis. Hindi nabuboring sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi nabuboring sa pagbabasa, at basta lahat ng spiritual na bagay, hindi siya nagsasawa. Yan ang mga taong nakakita sa Panginoon, sa kagandahan ng Panginoon. God is resplendent, mga kapatid. Sabi nga God's robe fills the entire temple, means that He is a God of incomparable splendor. Yan yung salitang yun, ang kanyang kasuutan ay nakakalat sa buong templo. Ang ibig sabihin, incomparable ang kanyang kagandahan. Mga kapatid, mga taga-subaybay. Hindi po tayo dapat naiinip, hindi natin dapat pinagpapalit sa ibang Diyos-Diyosan ang tunay na Diyos, sapagkat siya ay walang katulad ang kanyang kagandahan. Next po ay, sabi sa verse 2, God is revered. Bakit? Sabi rito, sa itaas niya ay nakakatayo ang mga sirapin. Bawat isa may 6 na pakpak na may dalawa na nagsisitingip sa kanyang mukha at may 2 nagsisitingip sa kanyang mga paa. At may 2 na nagsisilipad sa kanya. So, revered, kagalang-galang. Bakit? Ano ang description? Sabi ng verse 3. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hugbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan mo yung serapin. Yung serapin, mga kapatid,
ay sabi po doon ay mayroong anin na pakpak. Yung dalawa nakatakip sa kanyang mukha, yung dalawa nakatakip sa paa. Ang dalawa, yun ang kanyang pinanglilipad. Bakit nakatakip sa mukha? Ibig sabihin, yung yung tinatawag na paggalang nila sa Diyos ay gano'n na lamang. Ang serapin, mga kapatid, ay isa sa pinakamagandang uri ng anghel. Sa kabila ng kagandahan na kanilang taglay, naroon pa rin ang kanilang paggalang sa Diyos, mga kapatid. So, kumbaga, tayong mga tao, wala man tayong pakpak, wala tayong pagmalaki, walang kagandahan sa atin. Pero may mga tao na wala nang ang kagandahan at walang ibang pagmalaki, ay hindi naman gumagalang sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay kagalang-galang. Sa pinakitang ito ng mga serapin, mga kapatid, naroon ang kanilang paggalang. No? Kaya yung pong church natin, mga kapatid, kapag naroon tayo sa loob, ay dapat yung kilos natin ay nandoon yung paggalang sa ating Panginoon sapagkat yun ay bahay, sambahan. Ayan. So, sabi ng number 5, ay ng verse 4, at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Ayan po. Yan po ay nasa chapter 6 pa rin, verse 4, mga kapatid. So, umuga ang pinto sa pamagitan ng sigaw ng serapin, mga kapatid. Makapangyarihan ito. Ang serapin ay isang napakagandang uri ng anghel. Pero mga kapatid, yung kanila pong paggalang sa Diyos ay ganun na lamang. Gusto ko pong puntahan yung verse 3 kasi nandito na yung pang-anim. God is holy. Sabi ng verse 3, nabasa natin ito kanina, ulitin natin. At nagsisigawang isa't isa. Ayan. Ayan. Nagsisigawang isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Yung salitang banal, 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 ang kanyang kabanalan ay walang katulad. Superlative ho ito, mga kapatid. Yung 3 beses inuulit ng salita, ibig sabihin nun ito ay walang katulad ng kanyang kabanalan. Kasi pag sinabing holiness, mga kapatid, or holy, ay marami sa Bible na tinatawag na banal. Halimbawa, Exodus 3:5, Holy Assemblies. Chapter 12, verse 16, Holy Sabbaths. 16, verse 23, a holy nation. 19:6, holy garments. Tapos 28:2, a holy city. Nehemiah 11:1, holy promises. Psalms 105 verse 42, holy men. 2 Peter 1:21, and holy women. 1 Peter 3:5, holy scriptures. 2 Timothy 3:15, holy hands. 2 Timothy 2:8, a holy kiss. Romans 16:16, and a holy faith. Ganon din po sa Jude 20. So, ang pagkarating sa Panginoon, yung yung kabanalan itong mga ito, hindi inuulit ng paulit-ulit salita. Pero doon po sa verse 3 ay talaga namang inuulit. So, ang kabanalan ng Panginoon, ang pagkapinag-usapan ho yung kabanalan, mga kapatid, holiness, ang ibig sabihin ay set apart, nakahiwalay. Saan nakahiwalay? Nakabukod. Ang Diyos ay nabubukod, nakabukod. Hindi siya nakasalamuha, hindi siya sumasama sa anumang bagay na may bahid ng kasalanan.
So ang Diyos, sa kanyang kabanalan, ay hindi po pwede na meron pong halong hindi banal sa kanya. So yung salita po na tayo magpakabanal, ibig sabihin ay huwag tayong gagawa ng mga bagay na alam natin na hindi magdadala sa atin sa kabanalan. Ang pagpapakabanal na ating gagawin, hindi tayo pa rin tayo magiging katulad ng Diyos. Sa kanya kabanalan kasi wala siyang katulad, incomparable. Pero tayo, ibig sabihin, pinalalayo tayo sa anumang bahid ng kasalanan sapagkat pagka lumalayo tayo, yun po yung tinatawag na buhay na may kabanalan. Hindi po pwede yung namumuhay ka, pag Sabado, nasa church, pag Linggo, nasa church, oras ng pagsamba, nasa church, pagka wala sa church, ay ang buhay naman niya ay sa mundo. So, hindi po pwede yung ganun, mga kapatid, mga taga-subaybay. So, ayan po yun. At ang last natin ay God is glorious. Bakit? Doon sa verse 3, doon sa ilang ibabang huling bahagi, mga kapatid, ay sinasabi po dito, glorious ang Panginoon or maluwalhati. Nandun sa pinakahuling bahagi yung ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Binanggit natin to kanina. Pero yung punto po natin dito is yung kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian po, mga kapatid, ay larawan ng kanyang kabanalan. At ang kanyang kabanalan ay walang katulad. No? Pag sinabing banal, yan din po yung ginagamit halinhinan yung sa ang Diyos ay maluwalhati or ang kaluwalhatian ng Diyos. Minsan, ang tinutukoy po niyan ay ang kanyang kabanalan. So ito po yung 7 sulyap natin sa Panginoon sa pagitan ni Isaias. Ngayon, balikan natin yung nabanggit ko kanina. Nakita na ho ba natin ang ating Panginoon, mga kapatid? Alam mo ba ninyo na dapat natin makita talaga sa pagitan ng vision na ito? Kasi malibang hindi natin makita ang Panginoon, ay hindi natin ma-experience kung ano yung sumunod na nakita ni Isaias. Mga kapatid, mga taga-subaybay po natin. Pasulyap, patikim. Sa vision ni Isaias, yung nakita niya ho dito, mga kapatid, mga taga-subaybay, na inisa-isa po natin, actually, ay dapat talaga nating ma-experience yun. Mga ginigiling mga taga-subaybay. Kasi, yung pong tinatawag na epekto kay Isaias po nito, ay hindi po natin hindi po natin makikita kung hindi natin nakita yung sinasabi ni Isaias. Okay, saglit lang ha. Sa verse verse 5. Ayan, verse 5 po nito. Ayan. Ito po ang nakasulat sa talatang 6, no? Nang magkagayoy sinabi ko, sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga matang hari ang Panginoon ng mga hukbo. Alam niyo po, anong klaseng tao si Isaias, mga kapatid? May ugali si Isaias. Bago siya magpatuloy sa kanyang mission bilang propeta ng Diyos, kailangan muna niyang makita ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. At dito, dahil sa nakita ni Isaias ang Panginoon, ang sunod niyang nakita ay ang sarili niya. Ano po ang nakasulat po dyan sa talata? Sa aba ko.
sapagkat ako'y napahamak. Bakit niya nabanggit yon? Kasi nakita niya yung kapanalan ng Diyos, yung authority ng Diyos, yung kagandahan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat, nakita niya yun. Nakita niyang sumunod ang kanyang sarili. Kahabag-habag ako, kawawa ako, saab ako. Sabi po niya diyan, no? Sapagkat ako'y napahamak, ang katumbas na salita niyan. Wala pala akong karapatang magreklamo. Hindi pala ako dapat maligtas. At alam niyo po, ang pag-amin ni Isaias o dito, mga kapatid, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi. Inamin ni Isaias ang kanyang weakness. Meron siyang bibig na laging nagkakasala. At alam niyo po ba, inamin nga niya pero nakatuwiran siya. Bakit daw siya merong maruming labi? Sapagkat ako'y tumataan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Parang gustong sabihin ni Isaias. Kaya ako ganito, Panginoon eh. Doon ako nakatira sa isang lugar na puro ganun din. Parang gusto niya sabihin na na-influensyahan siya. Di ba ganun mga kapatid? Barka-barkada, katagalan mo. Ay, mahawa ka na. No? Dati hindi tumatagay, lagi mong kasama yan. Matatagay na rin. Dito sa puntong ito, ang kahinaan ni Isaiah, sabi niya, ay ang kanyang bibig. Alam po ba na nasabi po ng ating Spirit of Prophecy, sa comment niya dito sa verse 5, sabi ho rito, Isaiah had denounced the sin of others, but now he sees himself exposed to the same condemnation. He had pronounced upon them. He had been satisfied with called lifeless ceremony in his worship of God. He had not known this until the vision was given him of the Lord. How little now a fair Ayan. Sabi po dito, how little now appeared his wisdom and talents as he looked upon the sacredness and majesty of the sanctuary. Sabi po diyan sa ating Bible, may Bible ho tayo na may comment ng Spirit ni Elrite, yung Spirit of Prophecy. Yan. So si Isaias daw ay ano po, merong siyang attitude na mapanghusga. Hinuhusgahan niya kaagad. At ang panghuhusga, sabi pa roon sa buong konteksto, panghusga na ginagawa niya ay lantaran. Minsan ay mapapahiya, pinapahiya niya yung tao. Meron siyang ganung weakness, mga kapatid. No? Pero dito, na-imagine niya na yung palang mga tao na kanyang sinasabihan, katulad din pala siya roon na hindi karapat-dapat, mga kapatid. Subalit, nung nakita niya yung vision, ay naisip niya ang bagay na ito. Oh, mga kapatid, mga taga-subaybay, wala sana sa atin yung mga tao na mapanghusga sa kapwa, mapanglait sa kapwa, nampapahiya sa kapwa. Hindi ganon. Kapag tayo po nakita ho natin ang Panginoon, hindi na rin tayo magiging mahilig tumingin sa kapwa. Dahil ang una-una natin titingnan sa sarili natin. Di ba napakaganda? Huwag natin tingnan yung ating kapwa, yung mga kahinaan ng ating kapwa. Tingnan natin yung ating sarili. Tingnan natin ang ating sarili. Mga ginigiliw ng mga taga-subaybay. Kaya yung ating pong bibig ay dapat po iniingatan ho natin yung mga binibitawan po nating salita. Tama si Solomon, sabi sa Kawikaan 25:11, salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Pag nagsalita ho tayo, kailangan tama. Kasi para siyang mansanas na ginto, kahit ang lalagyan niya ay pilak. Yan po yung salita na may kabuluhan. No? So,
Sabi po rito, the man who is proud has not yet had a vision of God. So, yung mga taong bastos or proud, mga kapatid, pati yung pagiging ay hindi maingat at parang magsasalita na walang pag-ibig sa kapwa ay ibig sabihin, hindi niya na para kikita ang Panginoon. Wala man tayong asahang vision ngayon. So makivision na lang po tayo kay Isaias, mga kapatid. Doon na lang po tayo. Yan ang ating tinatawag po nating vision or patikim sa atin. Ano ang nangyari? Talatang 6 at 7, na magkagayoy nilipat ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay at kanyang kinuha ang mga pang-ipit mula sa dambana at hinipon niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. So kung ano yung inamin ni Isaias na kanyang weakness na kasalanan niya, yun ang nilinis ng Panginoon sa magitan ng serapin. Kumuha ng pag-ipit, kumuha ng baga, dinutdot, ginudngod dun sa bibig ni Isaias, mga kapatid. At dahil doon ay naalis ang kanyang kasalanan at ang kanyang kasamaan. Anong simbolo po noong baga na yon? Live coal symbolize purity and power. Pwede rin itong symbolical of purification. At sabi po dito, the live coal also symbolizes the potency of the effort of the servant. Kasi si Isaias ay nakita ng Diyos na may potential at talagang karapat-dapat gawing propeta, may weakness nga lang siya, pero kailangan munang alisin ng Panginoon. Maganda rin ho itong mensaheng ito sa mga humahayo, mga nangangaral. Bago humarap sa ministry, bago humarap sa Bible studies, sa crusade o naman, suriin muna ang sarili. Mahirap po humarap doon na hindi muna na-check ang ating mga sarili. Kaya nung matapos ang lahat ng ito, mga kapatid, nakita ni Isaias sa kanyang kahinaan, dilinis siya, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Ang sabi ng propeta Isaias sa talatang 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen ho ba, mga kapatid at mga taga-subaybay? Dahil sa tamang proseso na ginawa ng Panginoon kay Isaias, walang titanggi. Narito ako, Panginoon, suguin mo ako. Oh, what a wonderful response, mga kapatid, ng propetang ito. So napakahalaga po, mga kapatid, kaya taga-subaybay, na makita ho natin ang Panginoon sa pamamagitan ng vision ni Isaias. Yung pong isang mga bagay po na yon ay napakahalaga na dapat po natin ma-experience upang sa ganon ay ma-check natin ang ating mga sarili. Kapag hindi natin natutunan tingnan natin sarili, kailangan muna natin makita ang Panginoon. Kailangan muna natin magkaroon ng vision katulad ni Isaias. Nawa ang salitang ito at mensahe ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay naging inspirasyon ng bawat isa sa atin, naging kalakasan po natin sa ating po pananampalataya. Yung pong ating mga kapatid na gustong magbalik loob ay samantalahin ho, mga kapatid. Marami pong mga taga-subaybay tayo nag-aabang for baptism. Hindi lang po namin napupuntahan dahil sa sitwasyon at dahil na rin po sa distansya. Pag-pray po natin sila, mga kapatid. At kung ikaw ay nanonood ngayon at kinikilos ka ng Panginoon, idalangin niyo ang inyong mga sarili sa Kanya. Siya po ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating kasalanan. Pagpalain po tayo ng mensaheng ito sa gabi ito. Happy Sabbath sa inyong lahat. Dahil po sa inyo,
Nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.